Ikinadismaya ng ilang mga kongresista ang napaulat na pag-alis sa Pilipinas ni dating Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo. Samantala, pagdinig sa ilang issue ng binuong Quad Committee ng Kamara, dinipensahan naman ng ilang mga mambabatas. Si Mela Lesmora sa Sentro ng Balita Live. Aljo, inaabangan na ang susunod na pagdinig ng Quad Committee ng Kamara. Isa sa mga inaasahang madadagdag sa kanilang agenda ay kung nasa na nga ba si dating Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo. Sa press conference ng Kamara ngayong araw, naghayag ng pagkadismaya ang mga kongresista sa napaulat na nakaalis na umano ng bansa si dating Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo na isa sa mga isinasangkot sa issue ng illegal pogos. Ayon kay House Deputy Majority Leader Jude Asidre, dapat ay maisama na sa investigasyon ng binuong Quad Committee ng Kamara ang usaping ito para matukoy kung paano siya nakaalis, sino ang kanyang mga kasabwat at paano natin mapaiigting ang ating mga patakaran para hindi na maulit ang mga ganitong insidente. Sa ilalim ng Quadcom hearing, sanay puwersa kasing iniimbestigahan ng 4 na komite ng Kamara ang mga usapin sa illegal pogos, illegal drugs at umano'y extrajudicial killings noong nagdaang administrasyon. Umarangkada ang Quadcom hearing noong Biyernes. Sa isang pahayag, umalma ang asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Manasseh Scorpio sa pagdadawit sa kanya ni dating Customs Intelligence Officer Jimmy Guban sa issue ng iligal na droga sa naturang pagdinig na tinawag niyang politically motivated umano. Una na rin itong inalmahan ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Ang mga kongresista na bahagi ng Quadcom pumalag naman dito at nilinaw na ginagawa lang nila ang kanilang trabaho. Sa mga puntong ito, balikan natin ang bahagi ng pahayag ng ilang kongresista. We need to know where did the institutional safeguards fail. I think that's the #1 purpose of the Quadcom under the marching orders of our Speaker, so that this will never happen again. I think it's wrong for statesmen to say, no, wag kayong magtrabaho dyan because, this is politically motivated, No, we have to look into the institutional safeguards. Why did we end up having these problems with pogos? Was there abuse of authority in the highest level? Itong nangyari na nawala si Alice Guo, pagpapatunay lang na mas kailangan natin paigtingin ang pag-iimbestiga. Probably not as a separate investigation, but definitely something that the Quadcom needs to also study and to also investigate. Kasi makikita, katulad yung sinabi ni Kong Jay, no? Hindi naman to mangyayari nang walang kooperasyon ng iilan sa gobyerno. Aljo, pagtitiyak naman ng mga mambabatas kahit mainit ang talakayan ngayon sa Quad Committee ng Kamara ukol nga sa issue ng illegal pogos at illegal drugs ay patuloy naman yung pagtutok nila sa iba pang priority bills ng administrasyon at pagtugon sa iba pang pangailangan ng ating mga kababayan. Sa katunayan, Aljo, bukod sa Quadcom hearing ay patuloy naman yung budget hearings ngayon dito sa Kamara at mamaya ang sasalang ang Department of Tourism officials. Aljo? Mela, kailan ang susunod na Quad Committee hearing at sino-sino ang mga bago nilang ipatatawag? Aljo, inaasahan natin na yung susunod na Quad Committee hearing ay mangyayari this week or next week. At nung nakaraang Biyernes kasi, kabilang sa kanilang mga inimbitahan, yung mga nabanggit nga na umano'y sangkot sa illegal na droga tulad nga ni Attorney Manasseh Scorpio at ni Congressman Paulo Duterte. Pero Aljo, talagang mariin nilang itinatanggi itong akusasyon na ito. Kaya ang sinasabi nga ng mga kongresista, para nga magkalinawan at marinig din yung kanilang panig. Sana'y humarap na rin sila dito nga sa investigasyon ng Quad Committee. Aljo, bukod sa kanila, inaasahan natin na patuloy pa rin imbitahan ng Quad Committee itong ang iba pang personalidad na idinadawit sa issue ng illegal pogos at illegal drugs. Aljo? Maraming salamat, Mela Lesmoras.